So ano nga ba ang dahilan kung bakit kaming mga kalalakihan ay gustong-gusto namin yung mga babaeng hard to get? Ibig sabihin, yung mga babaeng medyo may pakipot ng konti, hindi madaling kuhanin, hindi agad pumapayag. So alam nyo mga girls, gustong-gusto namin yung mga babaeng ganyan. So yung babaeng hard to get. At ngayon sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit kailangan nyong maging hard to get at mga dahilan kung bakit namin nagugustuhan yung mga babaeng ganito. So huwag natin masyadong patagalin pa to mga kamamay. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit gustong-gusto namin yung mga babaeng pakipot, pabebe, o hard to get? So number one, dahil sa nahihiwagaan kami dito. Tandaan niyo mga kamamay, kapag ka ang isang babae ay hindi madaling basahin, hindi madaling kuhanin, hindi madaling kumbinsihin, nakakapagbigay ito ng hiwaga sa kanya. Ibig sabihin, maraming mga kalalakihan ang magtataka. Ang gusto pa siyang kilalanin, ang gustong pumasok sa kanyang buhay. 'Di ba? Nakaka-excite kasi 'yun mga kamamay. Ibig sabihin, kapag nakita ka ng isang lalaki at kursunada ka niya, gusto ka niya, crush ka niya, napakarami ng mga bagay na iisipin niya sa isang babae. Nandiyan na yung mga bagay na, ano kayang meron sa babaeng to? Ano kayang meron sa buhay nito? Parang nakaka-excite eh. 'Di ba? Hindi ka masyadong nagpapakita ng motibo, hindi ka masyadong nag-i-express ng sarili mo sa iba. At yan yung hinahanap ng mga kalalakihan kung bakit sila ay mas nagiging interesado sa iyo. Kaya mga kamamaya, huwag na huwag kayong pakukuha kaagad. Mas maganda pa rin na ikaw yung babaeng hard to get sapagkat maraming mga kalalakihan ang maghahangad sa iyo kumpara doon sa mga babae na easy to get. Ibig sabihin, konting yaya, sama na. Konting ligaw, sinasagot na kagad. Diba? Tapos nalaman pa ng mga kalalakihan na ang dami ng mga lalaking dumaan sa buhay mo. Tapos hanggang ngayon, iniiwan ka pa rin. Diba? Sumasama at dumudumi yung imahe mo pagdating sa iba. Kaya hanggat maaari mga kamamay, magpa-hard to get ka. Sapagkat sa pagiging hard to get mo, nakikita mo, na-filterize mo yung mga lalaking seryoso talaga sa iyo. At sa paraang yan, kapag ka na-filterize mo, malalaman mo yung mga lalaki na handa at willing na magstay sa buhay mo. May iwasan mong makilala o may iwasan mo na makabangga o makadaupang palad yung mga lalaking walang direksyon sa buhay. Kasi yung iba, may mga lalaki diyang gwapo nga, pero mahina naman ito. Maraming ganyan. At sa mga babae, ganyan din. Meron lang ganito, pero walang ganito. Kaya ikaw bilang isang babae, sinasabi ko sa iyo, taasan mong standard mo, maging hard to get ka. Sapagkat ang isang babaeng hard to get, nagpapakita yan ng pagiging mataas o high value mong babae. Kaya napakahalaga na maging hard to get ka sapagkat ikaw yung pinapangarap ng maraming kalalakihan. So sana malinaw yan kamamaya. So number 2 na dahilan kung bakit kailangan mo at nagugustuhan ng mga kalalakihan yung babaeng hard to get. Dahil itinuturing namin o nila na high value kayo. Ito na nga sinasabi ko mga kamamay. Pagiging high value kasi ito eh. Pagiging high value ng isang babae, yung pagiging hard to get nila. Sapagkat nakikita kasi ng mga kalalakihan kung ano ka. Kung ikaw yung babae na madaling makuha, ikaw yung babae na madaling bula-bulahin, ikaw yung babaeng sagot na ng sagot ng mga kalalakihan kapag ka nakilala mo siya, napalapit ka, ikaw yung ganon. Halos lahat na lang siguro naging kaibigan mong lalaki. Sinagot mo, naging jowa mo eh. Kapag ka ganyan mga kamamay, hindi ka makikita o hindi ka titingnan ng isang lalaki bilang high value. Kaya mga kamamaya, ang tingin namin sa mga babaeng hard to get talaga is mataas. Hard to get. Napakahirap abutin. Kapag ka mahirap abutin ng isang lalaki, ibig sabihin, na-challenge yung ibang mga kalalakihan na pasukin ang buhay mo. Sapagkat sa kabila ng hirap, sa kabila ng challenges, nandoon yung saya, nandoon yung sarap. Diba? Although ilan lang yung mga lalaking magtatangka na gustong pumasok sa buhay mo kasi nga, mahirapan sila eh.
At alam mo naman, yung mga lalaking yon, iilan man yan, iisa, dalawa man yan, tatlo, o ilan pa yan, basta kokonti yan, kumpara doon sa mga easy to get na babae, okay lang yon. At least, alam mong seryoso yung mga yan. Okay? So, number 3 na dahilan kung bakit napakahalagang maging high value o maging hard to get kayo. Dahil mahirap lokohin yung mga babaeng hard to get. Yes, mga kamamay, totoo po ito. Bilang isang lalaki, napakahirap lokohin ng isang babaeng hard to get. Bakit nga ba? Kasi bago mo mapasagot yan, bago mo mapa-oo yan, katakot-takot na butas ng karayom ang dadaanan mo. Okay? Kung kailangan mong magsibak ng kahoy, kung kailangan mong mag-igib ng tubig, pagsilbihan ang kanyang mga magulang, ganyan ang gagawin mo sa mga babaeng hard to get. Lalo na yung mga high value. Kaya kasi sila hard to get kasi high value sila eh. 'Di ba? Kokonti yung nagtatangka na manligaw. Kasi medyo mataas ang standard ng isang babaeng ganito. Hindi siya pumipili ng putyo-putyo. Kaya mga deserving lang ang maaaring manligaw, pumasok sa buhay ng isang babaeng ganito. Okay? Kaya mga kamamaya, napakahirap lokohin ng isang babaeng high value sapagkat may isip mo na lang sa sarili mo bilang isang lalaki na sa dami ng aking pinagdaanan, sa dami ng aking mga sugat bago ko napasagot ito, sa dami ng aking paghihirap bago ko napasagot ang babaeng ito, tapos lolokohin ko lang, sinulugi. Eh di ako rin. Kaya napakahirap lokohin ng mga babaeng ganyan. Bukod sa high value, bukod sa sarap, sa pagmamahal, honesty, katapatan na makukuha mo sa kanya, nandyan yung kapanatagan ng loob. Okay, kapanatagan ng loob na kaya niyang ibigay sa iyo. So next, dahil nandoon ang excitement at hindi boring. Okay? Tandaan niyo mga kamamaya, kung palaging may challenge ang inyong panliligaw o ang inyong oras sa isang babaeng high value, sa isang babaeng hard to get, di ba nakaka-excite yon? Di ba hindi nakaka-boring? Nakaka-challenge pa nga eh. At yun ang gusto ng mga kalalakihan. Na-challenge sila. Gusto ng mga kalalakihan na medyo may konting thrill pagdating sa panliligaw. Di ba? Kaya mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng easy to get, madali kang nakuha, binola ka lang, dilibre ka lang sa fishballan, sa isaw-isaw, sa barbecuean, sinagot mo na kaagad, malamang sa malamang, madali kang bibitawan ng isang lalaki. Kasi ang mga lalaki, naniniwala na kung ikaw ay nakuha ng mabilis, maaari ka ring mawala ng mabilis. Kaya mga kamamay, ingatan nyo ang sarili nyo sapagkat yan ay may value at may halaga. Kailangan hindi ikaw yung babaeng niloloko, ikaw yung babaeng iniiwanan, hindi ikaw yung babaeng ipinagpapalit. Kaya mga kamamay, maging high value ka, maging hard to get ka para hindi masayang ang effort ng isang lalaki. Paano hindi masasayang? Para hindi magdalawang isip ang lalaki na i-give up ka sa dami ng mga challenges, sa dami ng mga sakripisyo ng isang lalaki para lang makuha ka. Yan ay mangyayari lang kung ikaw ay hard to get. And last, gusto namin na na-challenge kami. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay, hindi boring. Hindi boring ang buhay pag-ibig, ang love story ng isang lalaki kung ikaw ay hard to get. Di ba? Gusto namin yung medyo may konting adventure. Gusto namin yung may konting thrill. Gusto namin na-challenge talaga. Gusto namin medyo nagpapakipot kayo. Medyo mahihirapan kaming kuhanin kayo. Para sa ganun, meron kaming dahilan para hawakan namin kayo. Meron kaming dahilan para hindi kayo i-give up ng mabilis. Di ba? Isipin niyo mga kamamaya, ang isang bagay na pinaghirapan ninyo, di ba? Napakahirap bitawan yan. Iniingatan niyo talaga. Pero yung mga bagay na nakuha niyo lang ng madali, di ba? Napakabilis bitawan. For example, sa pera. Kapag ang pera, kinita mo yan sa malinis na paraan. Dugo at pawis ang pinuhunan mo dyan para makuha. For example, ikaw ay nag-labor. What I mean is, naging construction worker ka para lang kumita ng 1,000 pesos. Di ba? Ang hirap gastusin yan sa kung saan-saan. Ang hirap gastusin yan sa walang kwentang bagay. Pero kung ang pera mo ay kinita mo lang sa isang sugal, okay, nalimot mo lang, di ba? Napakabilis maubos. Kasi iniisip mo na, ay,
ito naman ay kinita ko lang sa sugal, ito naman ay nadampot ko lang, or ito naman ay kinupit ko lang. Okay lang na ibili natin ng kung ano-ano yan. Bilhin natin ng alak, bilhin natin ng kung ano-ano gusto natin, okay lang. Ganon din po sa buhay pag-ibig. Kung ikaw ay nakuha sa mabilis na paraan, malamang sa malamang, malaki ang tsansa na mabilis ka ring mawawala sa buhay ng isang lalaki. Kaya napakahalaga na ma-challenge o i-challenge mo ang isang lalaki bago kanila makuha. So yan lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan yung malaman kung bakit gustong-gusto naming mga kalalakihan, yung mga babaeng hard to get, hindi madaling makuha. So for more video and love advice, so salamat sa mga nakatutok, na nanonood. So mag-subscribe lang po kayo at marami pa po tayong i-upload na love advice para sa inyo. Sa mga gustong magpa-advise, magtanong, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po kayo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.